Isa sa pinakamagagandang bagay na maaari nating gawin ay buksan ang ating mga mata at agad na ilapit ang ating puso sa Diyos. Sa halip na subukang aralin at kontrolin ang buong maghapon sa sarili nating lakas, maaari nating piliin na anyayahan ang ating Panginoong Hesus na samahan tayo sa bawat sandali. Kapag hinayaan natin siyang pumasok sa araw natin mula sa simula pa lang, may kakaibang kapayapaan na bumabalot sa atin. Hindi na natin kailangang pasanin mag-isa ang bigat ng mga hindi natin alam o hindi natin kaya. Ang Diyos na lumikha ng liwanag na nakikita natin ngayon ay siya ring Diyos na nagnanais gabayan ang bawat hakbang na ating tatahakin. Kaya ngayon, habang humihinga ka ng malalim at pinapahinga ang iyong puso, inaanyayahan kitang lumapit sa Panginoon ng may simpleng pananampalataya. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang ayusin muna ang lahat bago ka lumapit. Ang kailangan mo lang ay ang pagnanais na makasama siya. Ngayong araw, sabay-sabay nating hilingin na hawakan ng Diyos ang ating kamay at tulungan tayong harapin ang bawat sandaling darating. Sa bawat gawain, sa bawat iniisip, sa bawat emosyon, at sa bawat taong makakasalamuha natin, hayaan nating maging kasama natin ang presensya niya. Dahil kapag kasama natin ang Panginoon, may lakas sa kahinaan, may pag-asa sa pagod, at may direksyon kahit sa magulong sitwasyon. Maaari mo ring i-comment ang iyong hiling para sa iyong sarili, tahanan o pamilya sa comments. Huwag din kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at i-turn on ang notifications para updated ka palagi sa mga panalangin. Ngayon, huminga ka ng dahan-dahan, isara ang iyong mga mata at hayaang kumalma ang iyong puso. Sabay tayong lalapit sa Kanya. Tayo'y manalangin. Panginoon, lumalapit kami sa iyo ngayon ng may kababang loob at may pananabik na maramdaman ang iyong presensya. Salamat po sa panibagong paghinga, sa panibagong pagkakataon at sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa lahat ng bagay maliit man o malaki na patuloy mong ibinibigay sa amin. Alam naming wala kaming kayang gawin kung hiwalay kami sa iyo. Kaya ngayon, Ama, buong puso naming hinihingi na samahan mo kami sa bawat hakbang, bawat gawain at bawat sandaling bubuuin ng araw na ito. Panginoon, ngayon pa lang, isinusuko namin sa iyo ang lahat ng pag-aalala na bumigat sa aming dibdib. Minsan, napakaraming iniisip, napakaraming tanong, napakaraming bagay na hindi namin alam kung paano haharapin. Ngunit sa presensya mo, nagiging malinaw ang lahat. Sa presensya mo, may kapayapaan. Sa presensya mo, may katiyakan na hindi mo kami pababayaan anuman ang sabihin ng sitwasyon sa paligid namin. Ama, pakinggan mo ang tibok ng aming puso ngayon. Hindi namin kailangang magpanggap sa harapan mo. Nakikita mo ang mga luha na hindi nasasabi, ang mga pangambang tinatago at ang mga pangarap na hindi namin alam kung mangyayari pa ba. Ngunit salamat, Lord, dahil hindi mo kami sinusukuan. Hindi mo kami tinitingnan ayon sa aming kahinaan, kundi ayon sa pagmamahal mong hindi nagmamaliw. Diyos, hinihiling ko ngayon na hawakan mo ang aking kamay. Kapag nalilito ako, maging ikaw ang aking direksyon. Kapag natatakot ako, maging ikaw ang aking lakas. Kapag nanghihina ako, maging ikaw ang aking sandigan. Lord, hindi ko alam ang lahat ng mangyayari ngayon, ngunit kilala mo ang bawat segundo ng araw na ito. At dahil kasama kita, kaya kong huminga ng malalim at sumabay sa ritmo ng iyong biyaya. Panginoon, gabayan mo ako sa aking mga gagawin ngayon. Bigyan mo ako ng karunungan na hindi nanggagaling sa mundo, kundi mula sa iyong espiritu. Marami kaming desisyon na kailangan naming harapin, ilan ay simple lamang at ilan naman ay nakakabigla. Ngunit sa lahat ng ito, nais naming maramdaman kung nasaan ka. Nais naming marinig ang iyong tinig. Nais naming sundin ang iyong kalooban kahit minsan hindi namin ito lubos na nauunawaan.
Bigyan mo kami ng mapayapang puso. Kapag may dumating na balita na hindi namin inaasahan, tulungan mo kaming huwag magpanik. Kapag may nangyari na hindi ayon sa plano namin, tulungan mo kaming maging kalmado at maniwala na ikaw ang mas may magandang plano. Kapag may sumubok na tanggalin ang aming kapayapaan, ilayo mo kami sa gulo at ilapit sa iyo. Dahil sa iyo, Lord, may tiwala kaming sapat ang biyayang kailangan namin para malampasan ang bawat hamon. Ama, tulungan mo akong maging mapagmahal ngayong araw. Gamitin mo ang aking bibig upang magsalita ng kabutihan. Gamitin mo ang aking puso upang magpatawad. Gamitin mo ang aking isipan upang mag-isip ng may pag-unawa. Kapag may taong mahirap mahalin, tulungan mo akong makita sila sa paraan na tinitingnan mo sila. Kapag may taong nakasakit sa akin, tulungan mo akong hindi gumanti kundi magpakita ng biyayang ibinibigay mo sa akin araw-araw. Panginoon, hinihiling ko rin na linisin mo ang aking isip ngayong araw. Minsan napakaraming bagay ang pumapasok, pag-aalala, takot, pagdududa, comparison, insecurity, at maging ang mga alaala na gustong bumalik para guluhin ang kapayapaan ko. Ngunit sa pangalan ni Jesus, pinapanalangin kong ikaw ang maglagay ng tamang isipin sa aking puso at isipan. Mga kaisipang nagdadala ng kapayapaan, pag-asa at pananampalataya. Kapag may maling kaisipan na gustong pumasok, tulungan mo akong itapon iyon at palitan ng katotohanan na nanggagaling sa iyong salita. Ama, maging kasama mo ako sa bawat kilos ko. Sa paglalakad ko, bigyan mo ako ng lakas. Sa pagtatrabaho ko, bigyan mo ako ng kasipagan. Sa pakikipag-usap ko, bigyan mo ako ng kababaang loob. Sa pagdedesisyon ko, bigyan mo ako ng malinaw na direksyon. Sa pagharap ko sa mga tao, bigyan mo ako ng puso na puno ng pasensya at paggalang. At sa mga sandaling tahimik, bigyan mo ako ng pagkakataong maramdaman ang tibok ng puso mo para sa akin. Panginoon, kung may dalang bigat ang puso ko ngayon, tinataas ko iyon sa iyo. Hindi ko kayang buhatin ang lahat, hindi ko kayang solusyonan ang lahat, hindi ko kayang kontrolin ang lahat. Pero ikaw, Lord, kayang-kaya mo. Kaya ngayong araw, isinusuko ko ang aking pagod, takot at mga hindi ko mabitawang alalahanin. Dalhin mo ako sa lugar kung saan kaya kong magtiwala ng buo kahit hindi ko nakikita ang kabuuan. Turuan mo akong umasa sa iyo, hindi sa sarili kong karunungan. Ama, tulungan mo akong maging mapagpasalamat ngayong araw. Sa bawat hakbang, sa bawat hinga, sa bawat sandaling dumarating, tulungan mo akong makita ang iyong kabutihan kahit sa mga bagay na madalas kong hindi binibigyang pansin, ang liwanag na sumisilip sa bintana, ang hangin na malayang dumadaloy, ang mga taong nasa paligid ko, ang pagkain sa harap ko, at ang pagkakataong huminga muli at mabuhay. Dahil lahat ng ito ay biyaya mo, Lord, at ayaw kong dumaan ang araw na hindi kita pinasasalamatan. Panginoon, hinihiling ko rin na bantayan mo ang aking puso laban sa mga tukso ng araw na ito. Minsan may mga pagkakataong gusto kong sumagot ng masakit o magkaroon ng impatience o magreklamo o gumawa ng bagay na hindi nakalulugod sa iyo. Kaya Lord, bantayan mo ako, paalalahanan mo ako. Huwag mong hayaan na mapalayo ako sa iyo kahit sandali lang, kundi gawin mo akong mas sensitibo sa pagkilos ng iyong espiritu. Ama, pakiusap, ilapit mo ako sa iyong salita ngayong araw. Kahit sandali man lang, bigyan mo ako ng pagkakataong magnilay at marinig ang tinig mo. Dahil ang salita mo ang nagbibigay ng lakas sa kaluluwa ko. Ito ang nagbibigay direksyon, ito ang nagbibigay pag-asa, ito ang nagbibigay ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Tulungan mo akong alalahanin ang mga pangako mo na hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan, hindi mo ako kakalimutan. Na sa iyo may layunin ang lahat, sa iyo may pag-asa, sa iyo may bagong simula. Panginoon,
Kung may mga taong ipapadala mo sa aking landas ngayong araw, tulungan mo akong maging ilaw sa kanila. Kahit simpleng ngiti lang, simpleng salita, simpleng tulong o simpleng pakikinig, gamitin mo ako. Gawin mo akong daluyan ng pag-asa, hindi kabigatan. Gawin mo akong daluyan ng biyaya, hindi pasakit. Sa mga taong nangangailangan ng kaunting lambing, gawin mo akong instrumento. Sa mga taong lugmok, gawin mo akong daluyan ng pag-asa. At sa mga taong nagtatago ng sakit, gawin mo akong daluyan ng kaunting liwanag. Ama, hinihiling ko rin na tulungan mo akong ingatan ang aking katawan. Bigyan mo ako ng lakas. Palakasin mo ang aking immune system. Tulungan mo akong kumain ng tama, uminom ng sapat na tubig, at alagaan ang sarili kong hindi ko laging napagtutuunan ng pansin. Kung may nararamdaman man akong hindi maganda, ilapit mo ako sa tamang paggaling. Kung pagod ako, tulungan mo akong makapagpahinga. Kung masigla ako, gamitin mo ang lakas na iyon para sa tama at mabuting bagay. Panginoon, ilayo mo rin ako sa anumang panganib ngayong araw. Bantayan mo ang aking paglalakad, pagmamaneho, pag-uwi at pakikipag-ugnayan sa tao. Ilayo mo ako sa aksidente, sa sakit, sa kapahamakan at maging sa mga maling tao. Balutin mo ako ng iyong proteksyon. At pati ang aking pamilya, ingatan mo sila saan man sila naroroon. Kahit hindi ko sila nakikita, alam kong nakikita mo sila at sapat na iyon para maging payapa ang puso ko. Ama, bigyan mo ako ng kapayapaan na hindi nakabase sa sitwasyon kundi nakaugat sa iyo. Kapayapaang hindi nawawala kahit may problema. Kapayapaang hindi natitinag kahit may unos. Kapayapaang nakatayo sa pundasyon ng pagmamahal mong hindi nagbabago. Lord, gawin mo akong daluyan ng kapayapaan, hindi gulo. Daluyan ng pag-ibig, hindi sama ng loob. Daluyan ng pag-asa, hindi takot. Panginoon, salamat sa araw na ito. Salamat dahil kahit hindi ko alam kung ano ang mangyayari, alam kong kasama kita at sapat na iyon para magkaroon ako ng lakas at tapang. Lord, hinihiling ko ngayon, samahan mo ako sa bawat sandali ng araw na ito. Huwag mo akong iwan, huwag mo akong pabayaan. Kahit hindi ko nakikita ang kamay mo, alam kong kumikilos ka. Kahit hindi ko naririnig ang tinig mo, alam kong nangungusap ka sa puso ko. At ngayon, Panginoon, habang nagpapatuloy kami sa panalangin, buksan mo pa ang aming puso. Gumalaw ka sa mas malalim na paraan. Ipadama mo ang presensya mo sa isang paraan na personal, malalim at tunay. I-comment mo, ang Panginoon ang aking sandigan. Kung naniniwala kang siya, ang matibay na bato na hindi natitinag. Panginoon, sa pagpapatuloy ng aming paglapit sa iyo ngayon, hinahayaan naming lumambot ang aming puso sa iyong presensya. Tulungan mo kaming manatiling bukas, handang tumanggap ng anumang nais mong ituro, anumang nais mong baguhin, at anumang nais mong palakasin sa loob namin. Lord, hindi kami lalapit bilang mga taong may lahat ng sagot. Lalapit kami bilang mga anak mong nangangailangan ng iyong gabay, ng iyong yakap at ng iyong kapayapaan. Ama, tulungan mo kaming maging mas sensitibo sa pagkilos ng iyong Espiritu Santo. Madalas, napakabilis ng takbo ng buhay, napakaraming ingay, napakaraming bagay na umaagaw ng aming atensyon. Pero ngayon, tinatahimik namin ang aming kaluluwa upang marinig ka ng mas malinaw. Kung may mga bagay sa puso namin na kailangang ayusin, ilantad mo. Kung may mga bahagi ng buhay namin na kailangan ng paghilom, pagalingin mo. Kung may mga kaugalian o pag-iisip na hindi nakalulugod sa iyo, baguhin mo sa paraan na ikaw lamang ang makakagawa. Panginoon, inaamin namin na may mga araw na napapagod kami kahit wala namang malalaking problema. May mga araw na parang ninanakaw ng mundo ang aming saya, ang aming sigla, ang aming kapayapaan. Pero salamat dahil kahit mahina kami, hindi nagbabago ang lakas mo.
Kahit magulo ang paligid, hindi nagbabago ang kapayapaan mo. Kahit hindi namin makita ang hinaharap, hindi nawawala ang pag-asa namin dahil hawak mo ito. Ama, itinataas ko sa iyo ang bawat emosyon na dala ko ngayon. Kung may lungkot, yakapin mo. Kung may takot, palitan mo ng tapang. Kung may pagod, bigyan mo ng kapahingahan. Kung may mabigat na alaala, tulungan mo akong bitawan ito. Kung may pinagdaraanan akong hindi ko masabi kahit kanino, turuan mo akong maging tapat sa iyo. Dahil alam ko, Panginoon, walang lihim na hindi mo nakikita at walang sugat na hindi mo kayang pagalingin. Lord, tulungan mo akong makita ang sarili ko sa paraan ng pagtingin mo. Minsan mababa ang tingin ko sa sarili ko. Minsan kinukumpara ko ang sarili ko sa iba. Minsan pakiramdam ko kulang ako, hindi sapat o hindi karapat-dapat. Pero ang totoo, Lord, sa mata mo ako ay tinubos, minahal at pinili. Kaya ngayong araw, tulungan mo akong tumayo ayon sa katotohanan iyon. Burahin mo ang mga kasinungalingan na tumatak sa puso ko at palitan mo ng iyong salita na nagdudulot ng buhay. Panginoon, lumalapit din ako para sa aking pamilya. Sila ang kasama ko sa hirap at ginhawa. Sila ang mahal ko higit sa maraming bagay. Ipagkaloob mo sa kanila ang proteksyon, kalusugan at gabay na nagmumula sa iyo. Tulungan mo kaming magmahalan ng tapat, magpatawaran ng bukal, at magtulungan ng may kababaang loob. Kung may hindi pagkakaunawaan, ikaw ang maging tagapag-ayos. Kung may sakit sa puso, ikaw ang magbigay ng kagalingan. Kung may pangangailangan, ikaw ang magpuno. Ama, tulungan mo akong maging instrumento ng kapayapaan sa aming tahanan. Tulungan mo akong magsalita ng may lambing, hindi may init ng ulo. Tulungan mo akong maging pasensyoso kahit mahirap minsan. Tulungan mo akong maging handang makinig, hindi lamang magsalita. Gawin mo akong tahanan ng pag-unawa at hindi ng paghatol. Tulungan mo akong maging daluyan ng pag-ibig mo sa kanila, lalo na sa mga sandaling mahirap magpakita ng kabutihan. Lord, hinihiling ko rin na gabayan mo ang aking mga pangarap. May mga layunin akong hinahabol. May mga pangarap na malaki, may mga pangarap na maliit ngunit malapit sa puso ko. Lahat ng ito, binibigay ko sa iyo. Kung ang mga pangarap kong ito ay ayon sa kalooban mo, buksan mo ang mga pinto na kailangan mabuksan. Kung hindi naman sila para sa akin, isara mo ang mga pintuan ng may kapayapaan. Huwag mong hayaan na matali ako sa sariling kagustuhan, kundi sa layunin mo para sa buhay ko. Panginoon, tinataas ko rin sa iyo ang aking trabaho. Minsan nakakapagod, minsan nakaka-stress, minsan nakakawala ng gana. Pero Lord, tulungan mo akong makita ito bilang isang oportunidad para maglingkod, hindi bilang isang pabigat. Bigyan mo ako ng wisdom, creativity at excellence sa lahat ng aking gagawin. Tulungan mo akong maging mabuting halimbawa sa mga kasama ko, hindi dahil gusto kong mapansin, kundi dahil nais kong makita nila ang liwanag mo sa akin. Kung may pagsubok sa trabaho, bigyan mo ako ng tamang reaksyon. Kung may conflict, bigyan mo ako ng grace. Kung may pressure, bigyan mo ako ng katahimikan. Kung may pagkalito, bigyan mo ako ng kaliwanagan. At kung may tagumpay, turuan mo akong ibalik sa iyo ang papuri. Ama, hinihiling ko rin na bantayan mo ako laban sa biglaang pagsabog ng emosyon. Tulungan mo akong maging mahinahon. Tulungan mo akong maging mabait kahit may nang-aasar o nanghihila pababa. Tulungan mo akong maging matatag sa loob, hindi dahil sa sariling lakas ko, kundi dahil sa lakas mo na nananahan sa akin. Panginoon, sa lahat ng aking gagawin ngayong araw, nais kong ikaw ang makita, nais kong ikaw ang maramdaman, nais kong ikaw ang maitaas. Hindi ko man magawa ng perpekto, alam kong iniintindi mo ang puso ko. At ang pinakamahalaga sa lahat,
Gusto ko lang nakasama kita sa mga maliliit na bagay at sa malalaking bagay, sa mga simpleng sandali at sa mga mabibigat na oras. Ama, patahimikin mo ang aking espiritu. Bigyan mo ako ng kapahingahan na hindi kayang ibigay ng mundo. Bigyan mo ako ng lakas na hindi nauubos. Bigyan mo ako ng pag-asa na hindi nasisira. Bigyan mo ako ng tapang na hindi nanghihina. At higit sa lahat, bigyan mo ako ng puso na laging nakatingin sa iyo. At ngayon, Lord, habang ipinagpapatuloy pa namin ang panalangin, hinihiling ko na mas lalo mo kaming ilapit sa iyo sa paraan na personal, totoo at makapangyarihan. I-type ang sa Panginoon. Ako'y magkakaroon ng kapayapaan kung pinaniniwalaan mong siya'y magbibigay ng kapayapaan sa iyong buhay. Panginoon, sa pagpapatuloy namin sa panalangin, muli naming ibinubukas ang aming puso sa iyo. Kayo po ang aming sandigan, ang aming lakas, at ang aming gabay sa bawat hakbang. Habang lumalalim ang aming pakikipag-usap sa iyo, hinihiling namin, Ama, na lalo mo kaming dalhin sa mas malalim na pag-unawa ng iyong pag-ibig na hindi nasusukat, hindi nagbabago, at hindi nauubos. Lord, maraming pagkakataon sa buhay namin na parang naglalakad kami sa gitna ng dilim. May mga panahon na parang walang direksyon, walang liwanag at walang kasiguruhan. Pero salamat dahil sa bawat hakbang namin, ikaw ang ilaw sa aming landas, ikaw ang nagbubukas ng daan. Ikaw ang nagbibigay ng lakas para magpatuloy kahit mahirap, kahit mabigat, kahit masakit. Kaya ngayong araw, hinihiling namin na lalo mo kaming patatagin. Palakasin mo ang aming loob. Palalimin mo ang aming pananampalataya. Ama, kung may mga pagkakataon na nagdadalawang isip kami kung nakikinig, ka ba pinipili naming maniwala na naririnig mo kami ngayon? Na bawat salita namin, bawat buntong hininga, bawat tahimik na panalangin sa aming puso ay hindi nawawala sa pansin mo. Napakabuti mo, Panginoon. Alam mo kung paano kami kausapin sa paraan na maiintindihan namin. Kaya Lord, buksan mo ang aming puso para sa iyong tinig at patuloy kang magsalita sa amin habang kami ay nananalangin. Panginoon, hinihiling ko na tulungan mo akong magtiwala sa oras mo. Minsan, gusto ko ng agarang sagot, gusto ko ng mabilis na solusyon, gusto ko ng malinaw na direksyon. Pero Lord, hindi lahat ng bagay ay kailangan kong maintindihan kaagad. Hindi lahat ng bagay ay kailangang makita ko agad ang dulo. Kaya ngayong araw, turuan mo akong maghintay ng may pananampalataya. Turuan mo akong hindi mainip. Turuan mo akong magtiwala sa oras mo dahil ang oras mo ay laging tama. Kung may mga pintuan na hindi pa nagbubukas, tulungan mo akong huwag mawalan ng pag-asa. Kung may mga pangakong matagal ko nang hawak ngunit hindi ko pa nakikita ang katuparan, tulungan mo akong maniwala na kumikilos, kahit hindi ko nakikita. Kung may mga bagay na ipinagdarasal ko ng paulit-ulit, bigyan mo ako ng kapayapaan na magtiwala na naririnig mo ako at may ginagawa ka na sa likod ng mga pangyayari. Ama, linisin mo rin ang aking puso mula sa mga bagay na nakakahadlang sa aking relasyon sa iyo. Kung may pride, pakumbabain mo. Kung may galit, palitan mo ng kapayapaan. Kung may inggit, palitan mo ng pag-appreciate. Kung may takot, palitan mo ng tiwala. Kung may pagod, palitan mo ng lakas. Lord, alisin mo ang mga bagay na hindi mo inilalagay sa puso ko. Punan mo ako ng kabutihan, kabanalan, at pagmamahal. Panginoon, tinataas ko rin sa iyo ang mga pangangailangan ko ngayon. Hindi mo lang nakikita ang panlabas kong pangangailangan. Nakikita mo rin ang tunay na laman ng puso ko. Nakikita mo ang mga bagay na hindi ko masabi ng malakas. Nakikita mo ang mga bagay na pinipili kong ilihim. At salamat dahil kahit ganoon, minamahal mo pa rin ako ng buong buo. Kung may pangangailangan ako sa finances, tulungan mo akong huwag mag-alala. Ikaw
ang aking provider. Ikaw ang nagbubukas ng pinto ng oportunidad. Ikaw ang nagbibigay ng lakas para magtrabaho. Ikaw ang nagpapalawak ng aking pangunawa para maging mabuting tagapamahala ng lahat ng ipinagkaloob mo. At higit sa lahat, ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan habang hinihintay ko ang mga sagot na mula sa iyo. Kung may pangangailangan ako sa emosyonal na aspeto, hawakan mo ang puso ko, komportahin mo ako, palakasin mo ang loob ko, tulungan mo akong huwag magpaka-stress sa mga bagay na hindi ko kontrolado. Turuan mo akong mag-release ng mga bagay na mabigat at hindi ko naman dapat pasanin mag-isa. Kung may pangangailangan ako sa kalusugan, Lord, ipatong mo ang kamay mo sa aking katawan. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang bawat kirot, bawat pagod, bawat panghihina. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na nagbibigay lakas. Ikaw ang Diyos na may hawak ng aking buhay. Kaya Ama, dinudulog ko sa iyo ang aking kalusugan at hinihingi ko ang iyong proteksyon, paghilom at lakas. Kung may mga relasyon akong nasira, Panginoon, tulungan mo akong maging instrumento ng pagkakasundo. Bigyan mo ako ng kababang loob na makinig. Bigyan mo ako ng tapang na humingi ng tawad. Bigyan mo ako ng puso na handang magpatawad. Hindi man madali, pero sa tulong mo, alam kong posible. Kung may mga relasyon naman akong puno ng saya, salamat Lord. Pangalagaan mo ang mga ito. Patibayin mo pa. Bigyan mo kami ng pagkakaintindihan, respeto at pag-ibig na nagmumula sa iyo. Panginoon, sa mga oras na pakiramdam ko ay nag-iisa ako, ipaalala mo sa akin na hindi ako kailanman nag-iisa. Kasama kita. Hindi mo ako iniiwan, hindi mo ako pababayaan, hindi mo ako kinakalimutan. Kahit hindi ko nararamdaman minsan, alam kong nandyan ka. Kaya Ama, dalhin mo ako sa lugar ng presensya mo kung saan may kapayapaan, may yakap, may katiyakan na sapat na ang pag-ibig mo para punan ang lahat ng kakulangan ko. Lord, turuan mo rin akong maging mapagbigay ngayon. Hindi lang sa pera, kundi sa oras, sa pasensya, sa pag-unawa at sa pagmamahal. Turuan mo akong maging blessing sa iba. Turuan mo akong makita ang pangangailangan ng ibang tao at gamitin mo ako para maipadama ang kabutihan mo sa kanila. At Panginoon, habang pinapalalim mo ang panalangin na ito, hinihiling ko na patuloy mong hipuin ang aming puso, palambutin, palakasin at punuin ng kapayapaan. I-comment, ang Panginoon ang aking pag-asa kung naniniwala ka na siya ang nabibigay ng bagaong simula sa bawat araw. Panginoon, habang ipinagpapatuloy namin ang aming panalangin, itinataas namin ang aming buong pagkatao sa iyo, ang aming iniisip, ang aming nararamdaman, ang aming mga pangarap, at maging ang mga takot na ayaw naming aminin. Lord, ikaw ang may hawak ng lahat ng ito. At ngayong araw, nais naming ipaalala sa aming sarili na hindi namin kailangang gawin ang buhay na ito ng mag-isa. Ikaw ang aming kasama, ikaw ang aming kaagapay, ikaw ang aming sandigan. Ama, hinihiling ko na sa bawat oras na makaramdam ako ng panghihina, paalalahanan mo akong lumapit sa iyo at hindi sa ibang bagay. Minsan, hinahanap ko ang kaginhawaan sa mga bagay na panandalian lamang sa entertainment, sa social media, sa mga bagay na hindi naman tunay na nakapagpapalakas. Pero Lord, tulungan mo akong unang lumapit sa iyo. Tulungan mo akong unahin kaysa sa lahat. Dahil alam ko, Panginoon, na ang presensya mo ang tanging lugar kung saan may tunay na kapahingahan. Kung may mga biglaang emosyon na dumarating, lungkot, inis, pagod, pagkabahala, yakapin mo ako, Ama. Turuan mo akong ihinto sandali ang aking pagtakbo at ibigay sa iyo ang anumang bigat na nasa puso ko dahil hindi ko ito kayang dalhin mag-isa. Sa tuwing nangangamba ang aking puso, tulungan mo akong alalahanin na hawak mo ang lahat. Sa tuwing natatakot ako, ipaalala mo sa akin na hindi ka nagbabago
at hindi ka natitinag. Panginoon, maraming bagay ang hindi ko kontrolado. Hindi ko kontrolado ang kilos ng ibang tao. Hindi ko kontrolado ang mga pangyayari sa paligid. Hindi ko kontrolado ang mga desisyon ng mundo. Pero salamat dahil may isang bagay na hawak mo ang buong buhay ko. Kaya sa bawat pagkakataon na napupuno ako ng pag-aalala, turuan mo akong sumuko sa iyo. Turuan mo akong bumitaw sa mga bagay na hindi ko dapat ipinipilit. Turuan mo akong magtiwala nang hindi nagtatanong ng sobra. Ama, lumalapit din ako sa iyo at tinataas ang mga pangarap ko. Lord, minsan may mga pangarap akong pinanghahawakan ng mahigpit, halos hindi ko kayang bitiwan. Pero kung hindi ito ayon sa plano mo, turuan mo akong magpakumbaba at hayaang ikaw ang magtuwid ng landas ko. Gusto kong mangarap, pero gusto kong ikaw ang humubog ng mga pangarap na iyon. Gusto kong magtagumpay, pero gusto kong ang tagumpay na iyon ay nakabatay sa kalooban mo, hindi sa sariling ambisyon ko. Kung may mga pangarap ako na tila natatagalan bago matupad, turuan mo akong maghintay. Turuan mo akong maging matiyaga. Turuan mo akong hindi sumuko dahil alam kong may tamang oras ka para sa lahat. At kapag dumating ang oras na iyon, magiging mas maganda pa iyon kaysa sa mga inaasahan ko. Panginoon, tinataas ko rin sa iyo ang lahat ng relasyon sa buhay ko. Lord, relasyon sa pamilya, sa mga kaibigan, sa katrabaho, sa kapitbahay, sa komunidad, lahat ng ito ay regalo mo. Ngunit minsan mahirap pangalagaan, minsan may tensyon, minsan may tampuhan, minsan may hindi pagkakaunawaan. Kaya Ama, hinihiling ko na ikaw ang maging gitna ng bawat relasyon ko. Turuan mo akong maging mabagal sa galit at mabilis sa pag-unawa. Turuan mo akong maging handa sa pakikinig bago magsalita. Turuan mo akong maging tapat, ngunit mapagkumbaba. Turuan mo akong maging mahabagin at mapagpatawad, lalo na sa mga oras na mahirap magpakita ng kabutihan. Dahil alam ko, Lord, hindi ko kayang gawin ito kung wala ka. Pero sa tulong mo, kayang-kaya. Kung may mga tao akong hindi na kayang kausapin dahil sa sakit na iniwan nila sa puso ko, tulungan mo akong magpatawad. Hindi dahil madali, hindi dahil deserves nila, ngunit dahil ikaw ang nag-utos at dahil ako mismo ay nakatanggap ng napakalaking pagpapatawad mula sa iyo. Kung may mga tao naman akong nasaktan ko, bigyan mo ako ng lakas ng loob na humingi ng tawad. Gawin mo akong instrumento ng kapayapaan at pagkakasundo. Panginoon, tinataas ko rin sa iyo ang aking paglalakad sa pananampalataya. Lord, minsan may mga araw na napakalakas ng loob ko, pero may mga araw din na parang napakahina ng pananalig ko. Minsan ramdam ko ang presensya mo ng malalim, pero minsan pakiramdam ko ang layo mo. Pero kahit ganoon, alam kong hindi ka talaga nawawala. Minsan ako lang ang naliligaw ng tingin. Kaya Ama, gawin mo akong matatag sa pananampalataya, hindi base sa nararamdaman ko, kundi base sa katotohanan ng salita mo. Tulungan mo akong magtiwala kahit walang nakikitang resulta. Tulungan mo akong magpatuloy kahit nakakapagod. Tulungan mo akong hindi bumitaw kahit hindi ko naiintindihan ang nangyayari. Lord, palakasin mo ang aking pananalig na hindi matitinag ng problema, hindi madadala ng takot at hindi masisira ng duda. Ama, tinataas ko rin sa iyo ang aking mga kahinaan. Hindi ko ito ikinahihiya sa iyo dahil alam ko mas lumalakas ka sa aking kahinaan. Kung may mga bahagi ng buhay ko na paulit-ulit kong pinagdadaanan, Lord, tulungan mo akong makita ang aral na nais mong ituro. Kung may mga kasalanan na nahihirapan akong putulin, bigyan mo ako ng lakas na mula sa Espiritu Santo. Huwag mo akong hayaan na manatili sa lugar ng pagkatalo, Lord. Hilahin mo ako pataas. Itayo mo ako muli. Baguhin mo ako mula sa loob palabas.
Panginoon, hinihingi ko rin ang iyong presensya sa bawat sulok ng araw ko. Sa oras na mag-isa ako, samahan mo ako. Sa oras na may kausap ako, gabayan mo ako. Sa oras na nagdududa ako, paalalahanan mo ako. Sa oras na nalilito ako, bigyan mo ako ng direksyon. Sa oras na kailangan ko ng kapahingahan, yakapin mo ako. Gusto kong maramdaman ka, Lord, hindi lang sa mga malalaking sandali kundi sa mga simpleng bagay, sa tahimik na paghinga, sa mahinang simoy ng hangin, sa simpleng gawain, sa ordinaryong araw. Ama, habang nagpapatuloy pa ang panalangin na ito, hinahayaan kong buksan mo ang bawat nakasara kong bahagi. Bawat sugat, bawat takot, bawat lihim, bawat pangarap, bawat panghihina, lahat ng ito ay inilalapit ko sa iyo. Tulungan mo akong maging tapat, maging bukas, at maging handang baguhin mo. Ngayon, Lord, ipagpatuloy mo ang paghipo sa puso ko, ipagpatuloy mo ang paggabay, ipagpatuloy mo ang paggawa ng milagro sa tahimik na paraan na ikaw lamang ang nakakagawa. I-type ang "Sa Panginoon, ako'y magkakaroon ng lakas" kung pinaniniwalaan mong siya ang magpapagaling at muling bubuo sa iyong puso. Panginoon, habang nagpapatuloy kami sa panalangin, lalo naming nararamdaman ang kabutihan mo. Kahit hindi namin maipaliwanag ang bawat hakbang na pinagdaraanan namin, may kapayapaang dumarating sa tuwing lumalapit kami sa iyo. Salamat, Lord, dahil kahit ang mundo ay puno ng ingay, kapag nasa presensya ka namin, may katahimikan. Salamat dahil kahit magulo ang isip namin minsan, ikaw ang nagbibigay ng linaw. Salamat dahil kahit may bigat sa puso namin, ikaw ang kumakalinga, umaakay, at nagpapalakas. Panginoon, sa oras na ito, nais naming ilapit sa iyo ang aming paglalakbay, hindi lamang ngayon, kundi araw-araw. Alam namin na may mga bagay sa buhay namin na hindi pa namin lubos na uunawaan. May mga dahilan kung bakit may delay, may saradong pinto, may hindi natuloy, o may biglang nagbago. Ngunit Ama, tulungan mo kaming magtiwala na may ginagawa ka sa likod ng lahat. Tulungan mo kaming maniwala na may layunin ka kahit hindi namin nakikita ang kabuuan ng larawan. Kung minsan napapaisip kami, bakit parang napakatagal ng sagot mo, napakatagal ng breakthrough, napakatagal bago matapos ang isang pagsubok. Pero Lord, ngayon, sa sandaling ito, pinipili naming magpahinga sa katotohanan na ang timing mo ay mas perpekto kaysa sa inaakala namin. Hindi ka nahuhuli, hindi ka nagkakamali, hindi ka nabibigla sa mga nangyayari sa amin. Kaya Ama, hinihiling namin na bigyan mo kami ng puso na marunong maghintay ng may pag-asa. Panginoon, pinalalapit namin sa iyo ang lahat ng aming kinatatakutan. Lord, may mga bagay na hindi namin masabi sa iba, pero alam mo ang bawat detalye. Alam mo ang mga pangamba namin tungkol sa kinabukasan. Alam mo ang mga alalahanin namin tungkol sa aming mga mahal sa buhay. Alam mo ang mga iniisip namin na nakakapagpabigat ng dibdib namin. Kaya Ama, hinihiling namin ngayon na isuko namin lahat ng takot na iyon sa paanan mo. Tulungan mo kaming huwag panghawakan ang mga bagay na nagsisimulang magkontrol sa amin. Tulungan mo kaming ibigay silang lahat sa iyo. Kung may takot kami sa pagkabigo, palitan mo ng tapang. Kung may takot kami sa kawalan, palitan mo ng tiwala. Kung may takot kami sa hinaharap, palitan mo ng pananampalataya. Kung may takot kami sa rejection, punuin mo kami ng pag-unawang sapat ang pagmamahal mo. Kung may takot kami na hindi namin kayanin ang mga darating na hamon, ipaalala mo na hindi namin kailangan dalhin ang lahat mag-isa dahil kasama ka namin. Ama, nilalapit din namin ang aming katawan sa iyo. Lord, kung may anumang sakit, anumang kirot, anumang pagod na hindi agad nawawala, hinahawakan mo kami ngayon. Hinihingi namin ang kagalingan na galing sa iyo.
Ikaw ang lumikha sa amin at alam mo ang bawat bahagi ng katawan namin. Walang bahagi na hindi mo kilala. Kaya humihingi kami ng paghilom-paghilom sa aming physical na katawan, paghilom sa aming isip at paghilom sa aming damdamin. Kung napapagod kami, bigyan mo kami ng lakas. Kung nanghihina kami, palakasin mo ang aming laman at kaluluwa. Kung may iniinda kaming karamdaman, ipuin mo kami, Lord, at hayaan mong dumaloy ang kagalingan mo. Kung kailangan namin ng pahinga, turuan mo kaming huwag mag-guilty sa pagpapahinga. Turuan mo kaming alagaan ang aming sarili dahil mahal mo kami at nais mong maging malakas kami. Panginoon, nilalapit din namin ang aming mga responsibilidad. Minsan napakarami nilang lahat trabaho, tahanan, pamilya, tungkulin, ministry, pangarap at mga bagay na hindi namin inaasahan ngunit kailangang harapin. Lord, minsan napapaisip kami kung sapat ba kami. Minsan tinatanong namin ang sarili kung kaya pa namin. Pero ngayon, Ama, hinihiling namin na tulungan mo kaming alalahanin na hindi namin kailangang maging sapat sa sarili naming lakas. Dahil ikaw ang nagpapasapat sa amin. Ikaw ang nagbibigay ng kakayahan. Ikaw ang nagpapalakas. Ikaw ang tumutulong mag-organize ng aming oras, magbigay ng wisdom sa aming mga desisyon at magbigay ng kapayapaan habang ginagawa namin ang mga bagay na nasa harapan namin. Panginoon, humihingi rin kami ng proteksyon sa araw na ito at sa mga susunod pang araw. Lord, bantayan mo kami sa lahat ng aspeto sa paglalakad, pagmamaneho, pagpasok sa trabaho, pag-uwi, pakikisalamuha sa mga tao at maging sa mga sandaling tahimik kami. Ilayo mo kami sa aksidente, sa maling sitwasyon, sa maling tao, sa kapahamakan, sa panganib at sa anumang gawa ng kaaway. Balutin mo kami at ang aming pamilya ng iyong banal na proteksyon. Bigyan mo kami ng discernment na makita ang mga bagay na hindi nagmumula sa iyo at umiwas dito. Ama, tinataas ko rin ang aking puso na minsan nagiging mabigat dahil sa mga expectations ng ibang tao. Lord, madalas gusto naming maging mabuti sa lahat, maging tama sa lahat, maging available sa lahat, pero hindi naman namin iyon kayang gawin ng sabay-sabay. Kaya turuan mo kaming i-prioritize ang mga bagay na ayon sa plano mo. Turuan mo kaming hindi mapagod sa pag-please ng lahat. Turuan mo kaming magpahinga sa assurance na hindi namin kailangan maging perpekto para mahalin mo kami. Kung may mga bagay kaming pinipilit pero hindi naman galing sa iyo, turuan mo kaming bitawan. Kung may mga taong hindi na dapat manatili sa buhay namin, tulungan mo kaming maging handa sa pagbabago. Kung may mga pangarap na hindi pala ayon sa kalooban mo, turuan mo kaming tanggapin iyon ng may kapayapaan. At Panginoon, habang mas lumalalim ang panalangin na ito, hayaan mong maramdaman namin ang katotohanan na sa bawat hakbang, bawat paghinga at bawat sandali, ikaw ay kasama namin. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami tinatalikuran, nais mo kaming gabayan, protektahan, mahalin at palakasin. Lord, ipagpatuloy mo ang paghubog ng aming puso. Ipagpatuloy mo ang paglalapit sa amin sa iyong presensya dahil alam namin, Ama, na sa presensya mo may buhay, may pag-asa, may direksyon at may kapayapaan. Panginoon, habang nagpapatuloy kami sa panalangin ngayon, hinahayaan naming dumaloy ang iyong biyaya sa bawat bahagi ng aming pagkatao. Salamat, Lord, dahil kahit paulit-ulit kaming lumalapit sa iyo, hindi ka nagsasawa, hindi ka napapagod sa amin, hindi ka nagbabago ng isip tungkol sa pag-ibig mo sa amin. Kaya ngayong araw, Ama, muli naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming puso, buo man ito, o durog, o pagod, o naguguluhan. Lahat ng bahagi, Lord, ay sa iyo namin inilalapit. Ama, tinataas namin sa iyo ang lahat ng hindi namin masabi ng malakas. May mga bagay na mahirap ipahayag, may mga pangungusap na hindi mabuo, may mga iniisip na hindi namin alam kung paano haharapin. Pero
Salamat dahil hindi namin kailangang magsalita ng malinaw para maunawaan mo. Binabasa mo ang puso namin, nakikita mo ang mga luha na hindi namin pinapakita. Naririnig mo ang mga sigaw na hindi namin mailabas. At sa gitna ng lahat ng ito, pinipili mo kaming yakapin at mahalin. Panginoon, hinihiling namin na bigyan mo kami ng kapayapaan sa isip. Lord, ang aming isipan ay madalas napupuno ng ingay mga thoughts na hindi nagmumula sa iyo, mga takot na hindi naman totoo, mga worries na lumalaki kahit hindi dapat. Kaya ngayon, Ama, hinihiling namin na ikaw ang maghari sa loob ng aming kaisipan. Punuin mo ito ng katotohanan, ng liwanag, ng pag-asa at ng presensya mo. Kapag may pumasok na negatibong kaisipan, tulungan mo kaming itapon iyon at palitan ng iyong salita. Kapag may duda, palitan mo ng pananampalataya. Kapag may takot, palitan mo ng tapang na mula sa iyo. Lord, turuan mo rin kaming maging mahinahon. Sa bilis ng takbo ng buhay, madalas nagmamadali kami. Madalas nagiging irritable. Madalas, hindi namin napapansin na napapagod na pala kami. Kaya Ama, turuan mo kaming huminto at huminga. Turuan mo kaming maging mindful ng presensya mo. Turuan mo kaming magpasalamat for little things. Turuan mo kaming magpahinga, hindi lamang physical, kundi emotional at spiritual. At Panginoon, hinihiling namin na palakasin mo ang aming loob. Lord, marami kaming hinaharap responsibility, pressure, expectations, challenges. Minsan nararamdaman naming hindi sapat ang kaya namin. Minsan napapagod kami at parang gusto na lang sumuko. Pero salamat dahil hindi mo kami hinahayaan. Ikaw ang nagbibigay ng tibay. Ikaw ang nagpapalakas sa tuwing nanghihina kami. Ikaw ang nagbibigay ng lakas na hindi galing sa amin, kundi galing sa iyo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na tumayo muli sa mga pagkakataong nadapa kami. Sa mga panahon na nakagawa kami ng mali, huwag mo kaming hayaang ma-stuck sa guilt. Turuan mo kaming tanggapin ang kapatawaran mo at magpatuloy. Turuan mo kaming bitawan ang condemnation na hindi naman galing sa iyo. Turuan mo kaming alalahanin na ang mercy mo ay laging bago at laging sapat. Ama, nais rin naming ilapit sa iyo ang aming mga araw na darating. Lord, hindi namin alam kung ano ang naghihintay. Hindi namin alam kung ano ang mga hamon. Hindi namin alam kung ano ang mga pagpapalang ilalaan mo. Pero sa lahat ng ito, gusto naming maging handa dahil kasama ka namin. Kung may darating na pagsubok, samahan mo kami. Kung may darating na pagpapala, tulungan mo kaming huwag magyabang, kundi magpasalamat. Kung may pagbabago, bigyan mo kami ng tapang na tanggapin ito. Kung may mga pagkakataon para lumago, tulungan mo kaming maging handa sa paghubog mo. Lord, hinihiling namin na palakasin mo ang aming espiritu. Bigyan mo kami ng hunger para sa presensya mo. Bigyan mo kami ng desire para mas makilala ka. Bigyan mo kami ng uhaw na hindi mapapawi ng kahit ano sa mundong ito, kundi ikaw lamang. Turuan mo kaming lumakad nang hindi lang umaasa sa pakiramdam, kundi sa katotohanan ng salita mo. Turuan mo kaming magtiwala kahit hindi namin nararamdaman ang sagot. Turuan mo kaming magpatuloy kahit may mga oras na hindi malinaw ang direksyon. Panginoon, tinataas namin sa iyo ang bawat pangarap at layunin na nasa puso namin. Lord, ang bawat pangarap ay maaaring magdala ng excitement pero may kasama ring takot at pagdududa. Kaya Ama, hinihingi namin na ikaw ang magbigay ng wisdom. Kung may mga pangarap na hindi mo kalooban, ilayo mo kami roon ng may kapayapaan. Kung may mga pangarap naman na gusto mong sundan namin, buksan mo ang tamang pintuan. At kung may tama pang panahon, turuan mo kaming maghintay at huwag magmadali. Lord, palitan mo ang aming pag-aalala ng pananalig. Palitan mo ang aming impatience ng endurance. Palitan mo ang aming stress ng calmness. Palitan mo ang aming pagod ng bagong sigla
at palitan mo ang aming takot ng unshakable faith. Panginoon, nilalapit din namin sa iyo ang aming finances. Lord, alam namin na ang provision ay nanggagaling sa iyo. Hindi sa trabaho lang, hindi sa tao, hindi sa pagkakataon, kundi sa iyo. Kaya Ama, tulungan mo kaming maging faithful sa maliit at sa malaki. Turuan mo kaming maging wise sa paghawak ng resources. Turuan mo kaming maging generous kapag kaya at turuan mo kaming maging mapagkumbaba kapag may pangangailangan. Bigyan mo kami ng peace of mind na hindi namin kailangan matakot sa bukas dahil ikaw ang Diyos na may hawak ng lahat. Lord, itinataas ko rin ang mga taong dumadaan sa pagsubok. Ngayon maaaring pamilya ko, kaibigan o maging ang sarili ko. Ama, abutin mo sila. Bigyan mo sila ng comfort. Bigyan mo sila ng provision. Bigyan mo sila ng clarity. Bigyan mo sila ng lakas. Kung may umiiyak, punasan mo ang luha nila. Kung may nawawalan ng pag-asa, buhusan mo ng bagong sigla. Kung may nanghihina sa loob, palakasin mo sila. At kung may nagtatago ng sakit, yakapin mo sila ng buong pagmamahal. At Panginoon, habang lumalalim pa ang aming pakikipag-usap sa iyo, hinihiling namin na lalo mo kaming dalhin sa lugar na mas malapit sa iyo. A place of surrender, a place of trust, a place of peace, a place where we can feel your presence even in the simplest moments. Ama, ipagpatuloy mo ang paggawa sa aming puso at ihanda mo pa kami sa mga susunod na salita ng aming panalangin. Panginoon, sa pagpapatuloy namin ng panalangin, muli naming nararamdaman ang kagaanan na dumarating mula sa iyo. Lord, napakabuti mo. Sa bawat sandaling lumalapit kami, nagbibigay ka ng kapayapaan na hindi namin kayang kunin mula sa mundo. Kaya Ama, ngayong kami ay patuloy na nakaluhod sa iyong presensya, pisikal man o sa loob ng aming puso, hinihiling namin na lalo mo pa kaming dakpin at ilapit sa iyo. Ama, tulungan mo kaming maging aware sa presensya mo sa bawat simpleng sandali, sa paghinga namin, sa pagtayo namin, sa pagtatrabaho namin, sa paglalakad namin, sa pakikipag-usap namin sa ibang tao. Huwag mo kaming hayaang lumakad ng parang nag-iisa. Paalalahanan mo kami, Lord, na bawat hakbang ay kasama ka. At dahil kasama ka, hindi namin kailangang mangamba kahit hindi malinaw ang nasa unahan namin. Panginoon, hinihiling namin na ipaalala mo sa amin ang halaga ng pahinga sa iyo. Lord, madalas nararamdaman namin na kailangan naming maging productive palagi, na kailangan naming ayusin ang lahat, na kailangan naming gampanan ang lahat ng bagay. At dahil dito, napapagod ang isip namin, napapagod ang puso namin, at napapagod ang katawan namin. Kaya Ama, tulungan mo kaming maintindihan na ang pahinga ay hindi katamaran, kundi pagsuko sa iyo. Ang pahinga ay pagtitiwala na kahit nakahinto kami, gumagalaw ka pa rin sa likod ng lahat. Kung may dala kaming stress, tulungan mo kaming ilatag lahat sa paanan mo. Kung may dala kaming pressure mula sa trabaho, pamilya o expectations ng iba, tulungan mo kaming bitawan ang bigat na iyon at pumili ng kapayapaan na handa mong ibigay. Turuan mo kaming huminga ng malalim at sabihin sa puso namin, kasama ko ang Diyos, hindi ko ito kailangang harapin ng mag-isa. Namban ka, namban ka. Panginoon, hinihiling namin na ihanda mo ang aming puso sa bawat bagong bagay na maaaring dalhin ng araw na ito. Kung may blessing, tulungan mo kaming kilalanin ka. Kung may pagsubok, tulungan mo kaming hindi matakot. Kung may taong nangangailangan ng tulong, tulungan mo kaming maging daluyan. Kung may pagkakataon para magmahal o magbigay, buksan mo ang aming puso. Kung may pagkakataon para lumago, bigyan mo kami ng tapang na hindi umatras. Ama, tinataas namin sa iyo ang aming emosyonal na kalusugan. Lord, kung may mga sugat na hindi pa gumagaling, mga salitang binitawan ng iba, mga pangyayaring nasaktan kami, mga alaala na mahirap limutin,
Turuan mo kaming ilapit ang mga ito sa iyo. Ikaw ang Diyos na hindi lamang nagpapagaling ng katawan, ikaw ang Diyos na nagpapagaling ng puso. Kaya Ama, kung may bahagi sa amin na naghihina, pakiusap, hipuin mo. Kung may bahagi ng aming puso na takot magmahal muli, takot magtiwala, takot masaktan, turuan mo kaming dahan-dahan, ngunit tunay na bumalik sa liwanag ng iyong pag-ibig. Panginoon, hinihiling namin na palakasin mo ang aming identity sa iyo. Lord, sa mundo, napakadaling mawala ang sense of worth, napakadaling maapektuhan ng opinyon ng iba, napakadaling mapagod dahil sa comparison. Pero Ama, ang totoo, ang identity namin ay hindi galing sa trabaho namin, hindi galing sa pera namin, hindi galing sa itsura namin, hindi galing sa mga achievement namin. Ang identity namin ay nakaugat sa katotohanan na kami ay mga anak mo, minamahal mo, pinapatawad mo, tinutuwid mo at hindi mo iniiwan. Kaya Lord, palitan mo ang mga insecure feelings namin ng kumpiyansang mula sa iyo. Hindi arrogance, kundi confidence na alam naming mahal mo kami. Turuan mo kaming tumayo ng may dignidad dahil anak kami ng hari. Turuan mo kaming lumakad ng may grace dahil tagapagdala kami ng pag-ibig mo. Turuan mo kaming magsalita ng may kabaitan dahil ikaw ang aming halimbawa. Panginoon, tinataas namin sa iyo ang aming mental clarity. Lord, kung may mga bagay na nagpapagulo sa isipan namin, bigyan mo kami ng wisdom na makita kung alin ang dapat unahin at alin ang dapat tanggihan. Kung may mga bagay o tao na nakakadrain ng aming energy at hindi galing sa iyo, bigyan mo kami ng lakas na umiwas o mag-set ng boundaries. Turuan mo kaming pahalagahan ang kapayapaan na ibinibigay mo. Turuan mo kaming bantayan ang aming isipan mula sa mga bagay na maaaring sumira ng aming kapahingahan. Ama, hinihiling din namin na bigyan mo kami ng spiritual discernment. Lord, sa bawat araw ay may mga bagay na nakakaapekto sa aming espiritu, mga salita, mensahe, balita, opinyon at sitwasyon. Turuan mo kaming makita kung ano ang galing sa iyo at kung ano ang hindi. Turuan mo kaming tanggapin ang tama at iwasan ang nakakasira. Turuan mo kaming maging sensitive sa boses ng Holy Spirit. At higit sa lahat, turuan mo kaming maging obedient sa paggalaw mo sa aming puso. Panginoon, ilapit mo rin kami sa mga taong kailangan naming makasama. Lord, ipadala mo sa amin ang mga tao na magpapalakas sa amin, hindi magpapahina. Mga tao na magtuturo ng tama, hindi magdadala sa gulo. Mga tao na magbibigay ng wisdom, hindi ng confusion. Mga tao na puno ng biyaya, katulad mo. At kung may mga relasyon na hindi na ayon sa plano mo, tulungan mo kaming mag-let go ng may kapayapaan at hindi galit. Ama, tinataas namin sa iyo ang aming mga plano, malapit man o pangmatagalan. Lord, kung may mga plano kami na dapat baguhin, baguhin mo. Kung may mga bagay na dapat naming unahin, ipakita mo. Kung may mga hakbang kaming dapat isagawa, gabayan mo. Kung may mga pagkakataon na dapat naming tanggapin, buksan mo ang pinto. At kung may mga pinto na dapat isara, isara mo ito ng may kapayapaan sa aming puso. Panginoon, bigyan mo kami ng puso na marunong magpasalamat sa lahat ng bagay. Kapag may mabuti, magpasalamat. Kapag may mahirap, magpasalamat pa rin dahil kasama ka namin. Kapag may pinagdaanan, magpasalamat dahil may strength ka. Kapag may blessing, magpasalamat dahil galing sa iyo. Lord, gawin mo kaming tao na hindi lamang humihiling sa iyo, kundi taong marunong ding magpuri sa gitna ng lahat. At Ama, habang lumalalim pa ang presensya mo sa amin, hinihiling namin na patuloy mo kaming gawing sensitibo sa bawat pahiwatig ng puso mo. Gawin mo kaming handang sumunod, handang magtiwala, handang magbago, handang magpatawad, handang magmahal, at handang magpatuloy kahit mahirap. Lord,
ipagpatuloy mo ang paghipo sa aming puso habang naglalakbay pa kami sa panalangin na ito. Gawin mo kaming handa sa susunod pang bahagi ng pag-uusap namin sa iyo. I-comment, ang Panginoon ang aking ilaw, kung naniniwala kang siya ang gagabay sa bawat hakbang mo. Panginoon, sa pagpapatuloy namin sa panalangin, mas lalo naming nararamdaman ang kalayaan na nanggagaling sa presensya mo. Lord, sa bawat salita, sa bawat paghinga, sa bawat paglapit namin sa iyo, may kagaanang bumabalot sa aming puso. Salamat, Ama, dahil ikaw ang Diyos na hindi lamang nakikinig, kundi kumikilos. Hindi ka lang tumatanggap ng panalangin, nagbibigay ka ng tugon, nagbibigay ka ng kapayapaan, nagbibigay ka ng direksyon. Kaya ngayon, patuloy kaming lumalapit, patuloy kaming humihingi, at patuloy kaming nagtitiwala. Ama, hinihiling namin na patuloy mong linisin ang aming puso. Lord, kung may mga bagay na hindi namin alam ay nakaharang sa pagitan namin at ng presensya mo, ilantad mo ito sa amin. Kung may pride na unti-unting nabubuo, basagin mo ito. Kung may bitterness na nagsisimulang tumubo, bunutin mo ito bago pa lumalim at sumira ng relasyon. Kung may inggit, palitan mo ng contentment. Kung may insecurity, palitan mo ng kumpiyansa na galing sa iyo. Kung may galit, palitan mo ng kapatawaran. At kung may takot, palitan mo ng assurance na hawak mo ang aming buhay. Panginoon, nilalapit namin ang aming pananampalataya na minsan humihina at minsan lumalakas. Lord, salamat dahil hindi mo kami hinuhusgahan sa aming fluctuating faith. Salamat dahil sa mga araw na mahina kami, ikaw ang nagpapalakas. Sa mga araw na hindi namin ramdam ang presensya mo, ikaw pa rin ang nagbabantay sa amin. Kaya Ama, hinihingi namin ngayon na patatagin mo ang aming puso. Bigyan mo kami ng pananampalatayang nakaugat sa katotohanan mo, hindi sa nararamdaman namin. Bigyan mo kami ng tibay na hindi matitinag ng challenges o delay. Lord, tulungan mo kaming maging handa sa paghubog mo. Minsan, ang paghubog ay hindi komportable. Minsan may tinatanggal ka sa buhay namin. Minsan may itinatanim ka. Minsan may isinasara ka. Minsan may binabasag ka. Pero Lord, kahit hindi namin naiintindihan ang proseso, alam naming ang ending nito ay mabuti. Dahil ikaw ang Diyos na gumagawa ng lahat para sa aming ikabubuti. Kaya Ama, tulungan mo kaming magtiwala even sa correction, even sa waiting, even sa pruning, even sa silence. Panginoon, tinataas namin sa iyo ang aming puso na patuloy mong baguhin. Lord, kung may mga habits kaming hindi mo kalooban, turuan mo kaming bitawan ang mga ito at palitan ng bagong lifestyle na mas nakakalugod sa iyo. Kung may mga words kaming nasasabi na hindi nagdadala ng life, turuan mo kaming maging maingat. Kung may mga actions kaming ginagawa ng hindi nag-iisip, bigyan mo kami ng self-control. Kung may mga patterns of thinking na nakakasira sa amin, baguhin mo ang mindset namin ayon sa katotohanan mo. Ama, hinihiling din namin na palawakin mo ang aming puso para magmahal. Lord, turuan mo kaming magpakita ng kindness kahit hindi namin ito nare-receive pabalik. Turuan mo kaming magbigay kahit walang kapalit. Turuan mo kaming magpatawad kahit masakit. Turuan mo kaming unawain ang mga tao kahit minsan hindi nila kami nauunawaan. Turuan mo kaming maging reflection ng pag-ibig. Mo pag-ibig na malawak, malalim, matatag at hindi nagbabago. Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang mga tao sa paligid namin. Lord, sa mga oras na may nakikita kaming naghihirap, ipakita mo sa amin kung paano kami makakatulong. Sa mga oras na may nakikita kaming nalulungkot, gamitin mo kami para magbigay ng pag-asa. Sa mga oras na may nakikita kaming nangangailangan ng tulong, bigyan mo kami ng puso na handang mag-extend ng kamay. Gawin mo kaming instrumento ng liwanag, hindi ng dilim. Gawin mo kaming daluyan ng pag-asa, hindi ng takot.
Gawin mo kaming tagapagdala ng kapayapaan, hindi ng kaguluhan. Lord, tinataas namin ang aming pang-araw-araw na gawain. Minsan simple lang, minsan paulit-ulit, minsan nakakapagod, minsan fulfilling. Pero Lord, kahit anong uri ng araw ang harapin namin, tulungan mo kaming gawin ito ng may puso na nagsisilbi sa iyo. Kung nagluluto man kami, naglilinis, nag-aalaga ng pamilya, nagtatrabaho, nag-aaral o nagpapahinga, lahat ng ito ay nais naming ialay sa iyo. Turuan mo kaming makita ang halaga ng mga maliliit na bagay dahil nakikita mo ang bawat effort namin kahit hindi nakikita ng iba. Panginoon, hinihiling namin na bigyan mo kami ng disiplina sa loob. Lord, disiplina na maging consistent sa panalangin, disiplina na maging faithful sa pagbabasa ng salita mo, disiplina na maging mabuti sa katawan namin, disiplina na maging wise sa paghawak ng aming resources, disiplina na maging kalmado kahit may pressure, disiplina na piliin ang tama kahit hindi ito madali, disiplina na hindi sumuko kahit mahirap. Ama, tinataas namin ang lahat ng humihila sa amin pababa. Kung may toxic relationships, bigyan mo kami ng wisdom. Kung may distractions na hindi nakakatulong sa spiritual growth namin, tulungan mo kaming umiwas. Kung may mga bagay na naglalayo sa amin sa presensya mo, bigyan mo kami ng strength na bitawan ang mga ito. Panginoon, ayaw naming mabuhay sa compromise. Ayaw naming mabuhay sa takot, ayaw naming mabuhay sa confusion, ayaw naming mabuhay sa guilt. Gusto naming mabuhay sa freedom na dulot ng presensya mo. Lord, bigyan mo kami ng puso na marunong umasa. Huwag mo kaming hayaang mawalan ng pag-asa kahit na parang walang nangyayaring pagbabago. Huwag mo kaming hayaang sumuko kahit hindi namin nakikita ang sagot. Huwag mo kaming hayaang mawalan ng pananampalataya kahit walang malinaw na direksyon. Turuan mo kaming magtiwala ng buong puso na ikaw ay gumagawa ng mabuti sa aming buhay kahit sa mga panahon ng katahimikan. At Panginoon, habang lumalalim pa ang aming paglapit sa iyo, hayaan mong tumibay ang aming loob. Hayaan mong maramdaman namin ang presensya mo tulad ng malamig na hangin na nagbibigay ginhawa. Hayaan mong maging totoo sa amin ang kapayapaan mo. Hayaan mong ang puso namin ay maging lupaing handang tumanggap ng salita mo. Ama, ipagpatuloy mo ang gawain mo sa amin habang naghahanda kami para sa susunod pang bahagi ng aming panalangin. Nais naming manatiling bukas, handa at sensitibo sa kung ano pa ang nais mong iparating sa amin. I-type ang "Sa Panginoon, walang imposible" kung buo ang iyong pananampalataya sa kanyang kapangyarihan. Panginoon, habang nagpapatuloy kami sa panalangin sa bahaging ito, muli naming ipinapaubaya ang buong buhay namin sa iyo. Lord, ang paglapit namin sa iyo ay hindi lamang pagbibigay ng mga kahilingan, ito ay pagsuko. Ito ay pag-amin na hindi namin kayang mabuhay nang walang presensya mo. Ito ay pag-amin na kahit gaano pa namin subukang ayusin ang lahat, ikaw pa rin ang pinagmumulan ng tunay na direksyon at kapayapaan. Ama, sa sandaling ito, hinahayaan naming lumambot ang aming puso sa gitna ng iyong liwanag. Kung may mga bahagi ng puso namin na naging matigas dahil sa sakit, galit, pagkapagod o pag-aalinlangan, Lord, pakisuyong palambutin mo. Turuan mo kaming maging tapat sa iyo, maging bukas at maging handang makinig. Dahil, Panginoon, ang boses mo ay hindi laging malakas. Minsan, ito'y banayad, mahina at maririnig lamang ng isang pusong payapa at nakahanda. Panginoon, tinataas namin sa iyo ang aming hinaharap. Lord, may mga pagkakataon na parang nakakatakot isipin ang bukas dahil maraming hindi tiyak. Pero Ama, ngayong nasa presensya mo kami, pinipili naming magtiwala, pinipili naming paniwalaan na hawak mo ang bawat hakbang, pinipili naming sumandal sa iyong mga pangako.
Lord, hindi namin alam ang mangyayari sa darating na buwan, taon o mga susunod pang panahon. Ngunit alam namin ito, Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na sumasama sa amin. Ikaw ang Diyos na nangunguna at nagtatama ng landas naming hindi namin makita ng malinaw. Ama, hinihiling namin na bigyan mo kami ng kalakasan na ipagpatuloy ang paglalakad sa landas na inilaan mo. Lord, minsan ang landas na iyon ay masaya at puno ng liwanag. Ngunit minsan ito'y madilim, hindi tiyak at tila walang kasiguruhan. Kaya ngayon, hinihiling namin ang lakas ng loob. Lakas ng loob na magpatuloy kahit hindi namin nakikita ang kabuuan. Lakas ng loob na sumunod kahit hindi namin naiintindihan. Lakas ng loob na magtiwala kahit may mga bagay na humahadlang. Panginoon, tinataas namin sa iyo ang aming mga desisyon. Lord, marami kaming kailangang pagdesisyonan araw-araw, mga maliliit na bagay na akala namin ay walang epekto, pati na ang malalaking bagay na maaaring magbago ng direksyon ng aming buhay. Kaya Ama, hinihiling namin ang wisdom na nagmumula sa iyong espiritu. Turuan mo kaming huminto muna bago magdesisyon. Turuan mo kaming makinig sa iyo bago kami magsalita o kumilos. Turuan mo kaming piliin ang tamang landas kahit hindi ito ang pinakamadali. Kung may mga door na hindi dapat pasukin, sarhan mo. Kung may mga opportunity na hindi para sa amin, ilayo mo kami. Kung may mga bagay na maganda sa paningin pero hindi pala ayon sa kalooban mo, turuan mo kaming maging matalino at lumayo. At kung may mga bagay na dapat naming yakapin kahit nakakatakot, bigyan mo kami ng tapang na sumunod. Panginoon, inilalapit din namin sa iyo ang aming spiritual growth. Lord, madaling maging busy sa mga bagay na panlabas. Minsan hindi namin namamalayan na napapabayaan na pala namin ng loob ang aming espiritu, ang aming relasyon sa iyo, ang aming quiet time. Kaya Ama, hinihingi namin ngayon ang paggising ng aming puso. Buhayin mo muli ang apoy ng pag-ibig namin sa iyo. Tulungan mo kaming lumapit araw-araw, hindi dahil kailangan, kundi dahil naaakit kami ng presensya mo. Lord, bigyan mo kami ng hunger para sa salita mo. Bigyan mo kami ng desire na mag-worship. Bigyan mo kami ng disiplina na mag-pray hindi lang kapag may problema, kundi kahit ordinaryong araw. Ama, tinataas din namin ang aming mga relasyon ngayon, lalo na ang mga pinakamahal naming tao. Lord, kung may tensyon sa aming tahanan, dalhin mo ang kapayapaan. Kung may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mag-asawa, mga anak at magulang, magkakapatid o kaibigan, ikaw ang maging tulay. Ikaw ang magbigay ng kababaang loob para mag-sorry. Ikaw ang magbigay ng lakas para magpatawad. Ikaw ang magbigay ng unawain para hindi agad mag-react. At higit sa lahat, ikaw ang maglagay ng pag-ibig na mas malaki kaysa sa pride. Panginoon, hinihiling namin na buksan mo ang aming puso sa mga taong ipinapadala mo sa amin. Lord, may mga taong dadating upang turuan kami. May mga taong dadating upang palakasin kami. May mga taong dadating upang pagyamanin ang aming pananampalataya. At may mga tao ring dadating kung saan kami naman ang magiging daluyan ng pag-ibig mo. Kaya Ama, turuan mo kaming maging sensitive sa bawat divine appointment. Huwag mo kaming hayaang makaligtaan ang pagkakataon na maging blessing sa iba. Panginoon, nilalapit din namin ang mga oras na pakiramdam namin ay nagkukulang kami. Lord, minsan iniisip namin na hindi kami sapat, hindi sapat na mabait, hindi sapat na matalino, hindi sapat na malakas, hindi sapat na productive, hindi sapat na successful. Pero Ama, salamat dahil hindi mo tinitingnan ang kakulangan namin katulad ng pagtingin namin dito. Sa paningin mo, kami ay mahalaga, kami ay nilikha ng may layunin, kami ay tinawag at pinili. Kaya Lord, punuin mo ang puso namin ng assurance na ang identity namin ay hindi naaayon sa performance namin, kundi sa pag-ibig mo.
Panginoon, hinihiling namin na alisin mo ang mga bigat na hindi namin kailangang dalhin. Lord, minsan nagdadala kami ng mga responsibilidad na hindi mo naman ipinapapasan sa amin. Minsan, kami mismo ang nagpapahirap sa sarili namin. Kaya Ama, tulungan mo kaming bitawan ang mga burdens na hindi galing sa iyo. Turuan mo kaming magpahinga sa truth na hindi namin kailangang hawakan ang lahat. Dahil ikaw ang Diyos, ikaw ang may control, at kami ay tinawag na magtiwala, hindi magpanik. Lord, sa mga oras na mahirap magmahal, tulungan mo kaming magmahal pa rin. Sa mga oras na mahirap magtiwala, tulungan mo kaming sumandal sa iyo. Sa mga oras na mahirap magpatuloy, tulungan mo kaming makita ang liwanag sa harap namin. At sa mga oras na parang hindi namin kaya, paalalahanan mo kami na kaya namin dahil kasama ka. At Ama, habang naglalakbay kami sa panalangin na ito, nararamdaman namin ang paggalaw mo. Kaya Panginoon, ihanda mo pa ang aming puso para sa susunod na bahagi ng panalangin habang patuloy naming hinahangad ang presensya mo. Haspitu, to unsize, Panginoon, habang papalapit kami sa huling bahagi ng aming panalangin, hindi namin maiwasang mapuno ng pasasalamat. Lord, napakabuti mo. Mula sa unang salita hanggang sa mga sandaling ito, ramdam namin ang kabigatan na gumagaan, ang pagod na nabibigyan ng pahinga, at ang puso naming unti-unting napupuno ng pag-asa. Salamat dahil kahit mahaba ang aming panalangin, hindi ka napapagod makinig, hindi ka bumibitaw, hindi ka lumalayo, hindi ka nagmamadali. Ikaw ang Diyos na present, attentive, at punong-puno ng pagmamahal. Ama, sa bahaging ito ng aming pag-usap sa iyo, nais naming paghandaan ang aming puso para tanggapin ang lahat ng gagawin mo sa aming buhay. Lord, kung may mga bahagi sa amin na hindi pa handang sumuko, tulungan mo kaming maging surrendered. Kung may mga takot pa rin na nananatili, palitan mo ng tapang. Kung may pag-aalinlangan pa rin na nakatago, punuin mo ng pananampalataya. At kung may mga sugat pa rin hindi namin napapansin, ilabas mo at pagalingin mo sa tamang paraan. Panginoon, tinataas namin sa iyo ang lahat ng bagay na darating pa. Lord, hindi namin kontrolado ang panahon, ang mga tao, ang mga pangyayari o ang takbo ng mundo. Pero hawak mo ang lahat ng ito. Kaya Ama, hinihiling namin na itanim mo sa aming puso ang kapayapaan na galing sa iyo, kapayapaang hindi kayang ibigay ng pera, ng success, ng relasyon o ng kahit ano pang bagay sa lupa. Ang kapayapaang nanggagaling lamang sa katotohanan kasama ka namin. Lord, sa mga araw na paparating, turuan mo kaming maging mas attentive sa presensya mo. Huwag mo kaming hayaang lumakad ng parang walang kasama. Huwag mo kaming hayaang harapin ang mga problema nang hindi ka kinakausap. Huwag mo kaming hayaang maging busy sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Turuan mo kaming piliin ka sa bawat sandali, sa madaling sandali, sa mahirap, sa masaya, sa malungkot, sa ordinaryo at sa extra challenging na araw. Ama, tinataas namin ang aming pamilya. Lord, kahit hindi namin alam ang lahat ng pinagdaraanan nila, ikaw alam mo. Araw at gabi, nakikita mo ang kanilang iniisip, ang kanilang pagod, ang kanilang mga laban, at ang kanilang mga pangarap. Kaya Panginoon, hinihiling namin na balutin mo sila ng proteksyon. Ilayo mo sila sa anumang panganib. Bigyan mo sila ng kalusugan, ng provision, ng wisdom, ng joy, at higit sa lahat ng presensya mo. Tulungan mo kaming maging ilaw sa aming tahanan. Magtiwala sa iyo ng higit, maging mas malambot ang puso, maging mas mapagpatawad, maging mas mapagmahal. Panginoon, tinataas din namin ang aming sarili. Lord, hindi namin laging alam kung paano magmahal, paano magpatawad, paano maging malakas, paano maging matapang, paano magpakatotoo, at paano magpatuloy. Pero Ama, sa presensya mo, natututo kami.
Sa salita mo, nagkakaroon kami ng direksyon. Sa paghipo mo, gumagaan ang loob namin. At sa pagyakap mo, nagiging handa kaming humarap muli sa mundong puno ng pagsubok. Kaya ngayon, Lord, hinihiling namin, baguhin mo ang aming puso araw-araw. Hindi biglaan kundi dahan-dahan, malalim at totoo. Baguhin mo ang aming pag-iisip upang iayon ito sa kalooban mo. Baguhin mo ang aming attitude, ang aming priorities at ang aming pananaw. Turuan mo kaming maging mas mapagpasalamat. Turuan mo kaming makita ang kabutihan mo kahit sa gitna ng hirap. Turuan mo kaming kilalanin ka sa bawat detalye ng aming araw. Ama, hinihiling namin na kahit matapos ang panalangin na ito, huwag matapos ang aming paglapit sa iyo. Gawin mo kaming mga anak na laging naghahanap ng presensya mo. Mga anak na masaya sa simpleng communion sa iyo. Mga anak na hindi natatakot lumapit kahit may pagkukulang. Mga anak na nasasabik marinig ang boses mo. Mga anak na ang pinaka-desire ay hindi ang blessing mo kundi ang ikaw mismo. Panginoon, sa mga oras na tatahimik ang mundo, tulungan mo kaming marinig ang boses mo. Sa mga oras na magulo ang paligid, tulungan mo kaming makita ang direksyon mo. Sa mga oras na mabigat ang puso, tulungan mo kaming mahanap ang pahinga sa iyo. At sa mga oras na hindi namin alam ang gagawin, tulungan mo kaming huwag ibase ang aming lakas sa sarili namin, kundi sa iyo lamang. Lord, salamat sa araw na ito. Salamat sa pribilehiyo na makalapit sa iyo. Salamat dahil may Diyos kaming tulad mo mapagmahal, maunawain, tapat at hindi kami iniiwan. Salamat, Ama, dahil bawat panalangin, dinidinig mo. Kahit hindi namin maramdaman, may ginagawa ka. Kahit hindi namin makita, may pinaplano ka. Kahit hindi namin maintindihan, gumagalaw ka. Ngayon, Panginoon, buong puso naming inilalagay ang buhay namin sa kamay mo, ang aming ngayon, ang aming bukas, ang aming takot, ang aming pangarap, ang aming sakit, ang aming saya, at ang aming buong pagkatao. At sa pagtatapos namin ng mahabang panalangin na ito, inaanyayahan ka naming manatili sa amin sa buong araw, sa buong linggo, at sa buong buhay namin. Panginoon, salamat po sa presensya mo na nagbibigay lakas, pag-asa at kapayapaan. Ipinauubaya namin sa iyo ang buong araw at buong buhay namin. Gabayan mo kami, protektahan mo kami, at turuan mo kaming mamuhay ng ayon sa kalooban mo. Palakasin mo ang aming pananampalataya at punuin mo kami ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Sa bawat hakbang, sa bawat salita at sa bawat desisyon, ikaw ang manguna. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kung ang panalangin narinig mo ngayon ay nagdala ng kapanatagan o kaunting liwanag sa iyong puso, baka ito rin ang mismong liwanag na kailangan ng iba. Isipin mong ibahagi ito sa isang kaibigan o kapamilyang maaaring tahimik na nahihirapan o naghahanap ng direksyon. Minsan, ang isang simpleng pag-share ay nagiging instrumento ng Diyos para ipaalala sa kanila na may pag-asa pa. Inaanyayahan din kitang isulat sa comments ang iyong prayer request. Maaari mo ring sabihin kung saan ka nanonood upang makita natin ang lawak ng komunidad ng mga mananampalatayang nagkakaisa sa panalangin at pag-asa. At tandaan, ang bawat biyaya mula sa Diyos, malaki man o maliit, ay may kabuluhan at may dalang pagpapala. Kung nais mong makiisa sa pasasalamat, maaari mong sabihin, "Pinupuri kita, Panginoon." Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-activate ang notifications para hindi ka mapag-iwanan sa mga susunod na panalangin at mensahe ng pananampalataya. Pagpalain ka ng Panginoon, siya ay laging tapat, laging mahabagin at palagi kang kasama sa bawat hakbang ng buhay mo. Hindi ka kailanman nag-iisa. God bless you.